Hello sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories at sa atin ng MX3, dito ako believe. Sila at pangarap. Lumaki sa Manggahan, Pasig City bilang pang-apat sa 6 na magkakapatid sa isang simpleng pamilyang kapos sa buhay. Habang ang kanyang ina ay naglalaba at ang ama ay nagtatrabaho bilang security guard. Maaga niyang natutunan ang hirap ng buhay at ang halaga ng sipag. Bata pa lang, pangarap na niyang maging businessman kahit wala pang puhunan at puno ng takot na baka malugi. Pagsubok at pagbangon. Isa sa pinakamahirap na karanasan niya ay noong kasagsagan ng Ondoy, ang bagyong Ondoy, kung saan muntik siyang malunod habang tumutulong bumili ng canned goods para sa kapitbahay. Dumating din ang pinakamabigat na laban ng magkasakit ng cancer ang kanyang ina. Sa loob ng 5 taon, buong puso niyang sinuportahan ang pagpapagamot nito hanggang sa tuluyang itong bawian ng buhay noong 2024. Sa gitna ng sakit at pagkawala, kumapit siya sa Diyos at nagpatuloy sa buhay, dala ang pananampalataya at suporta ng kanyang partner at community. Gabay at pundasyon. Ngayon, mula sa dating batang hirap sa buhay, isa na siyang negosyante na may grab business, accounting firms at construction business. Ngunit higit sa anumang tagumpay, ipinagmamalaki niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay at ang pagkakataong magamit ang kanyang negosyo hindi lang para kumita, kundi para makatulong at makapagbahagi ng pananampalataya sa iba. Sandigang banal na salita. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Mga pangga, mula sa dating hirap sa buhay, ngayon ay limpak-limpak ang tagumpay.
Makasama natin ngayon si Ralph Paulo Ongonion. Magandang hapon, Paulo. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat sa mga nakikinig ngayong hapon, no? And syempre sa mga kakilala ko po na iniimbitahan ko rin na manood at ma-inspire ngayong hapon na ito. Ayan. Kamusta ka? Ano bang tawag sa'yo? Ralph? Ralph Paulo? or Paulo? Actually, yung sa family ko po talaga, Paulo. Ang Paulo. pangalan ko Paulo. po. Yeah. But yun nga, sa Mga kaibigan. mga kaibigan, Ralph. Ralph. Kasi isang word lang siya. Oo. Oo, sa bilis. Pag hirap sa R, medyo Paulo na lang. Oh, ganun. Paulo. So ikaw hirap ka ba Oo. sa R? Inuna ako Paulo eh. Kaya sabi ko, oo. The usual naman talaga yun yung inaano pangalan Paulo. So eh. yan, Paulo. Sige, Paulo. Kamusta ka naman at welcome to the show. Yes, Kamusta? thank you po. Bali, galing lang din ako ng office bago ako pumunta dito. But yun nga, nag-ready din naman ako. Sabi ko, this will be the first time na haharap ako sa radyo. Mm-mm. And yun lang, shout out lang sa mga nanonood ulit. And yun, excited plus gusto kong mag-inspire kasi sabi ko, itong ano na to, Pinagdaanan mo. yan, yung pinagdaanan ko plus itong, yun yan, ma-feature sa radyo is one of a kind. Hindi siya Yes. parang lahat may interview eh. Kumbaga sa Mm. dami ba namang storya na pwedeng makwento dito, ba't ako pa? Yes. So sabi ko, this will be the an opportunity to Yes. share ano yung napagdaanan ko, ano yung pwede kong matulong Mm-mm. sa mga kabataan na syempre gustong makapagtapos ng pag-aaral. At Totoo. ano yung magiging outcome after nila makapagtapos. Yes. Ayan no, total nabanggit niyo yung kabataan. Yeah. Kamusta yung kabataan mo? Dahil grabe no, kumbaga simpleng buhay tapos yung nanay mo naglalaba, yung tatay mo ay security Security guard. Yes. So kamusta ang buhay noon? Actually, nung masasabi ko habang nag-aaral ako, parang syempre may motivation ako na hindi dapat maging ganito yung buhay namin. Ano ba pangarap mo noong bata ka? Anong gusto mong maging? Actually, nung ano nga po, nung high school ako, di ba meron po dun sa diploma, ay parang year Sa end. Yearbook, handbook. yearbook. Sa handbook. Oo, Yearbook, oo, ganyan. Ang syempre section 2 ako dun sa Manggahan. Nakita Mm. ko yung mga classmate ko, syempre top of the class. Mm-mm. Nakita ko mga course nila, doktor, Police, piloto, police. Pero mas marami kasi nag-stand out sa amin na mag-BS accountancy. mm-mm. So sabi ko, dahil di pa naman ako sure ko makakapag-aral ako that time, Mm-mm. ang ginawa ko na lang, sabi ko, Lord, accountancy kasi yung classmate ko accountancy rin. So doon, at the same time, yung kakilala ko din is auditor din siya ng COA. Pero sabi ko, ang struggle ko that time, paano ako makakapag-aral kung ang sitwasyon ng nanay ko naglalaba? Yung tatay ko security guard. Tapos 'di ba, 6 kayo magkakapatid. Oo. Doon sa magkakapatid na 'yon, Mm-mm. wala nakapagtapos. Kumbaga high school lang. Okay. The rest, nagpamilya na. Bakit hindi nakapagtapos ng pag dahil ba sa hirap ng buhay niyo noon? One thing, yun yung pinaka reason. Plus, syempre, yung, ano ba, yung determination nila na makapagtapos. Kulang kasi syempre, kung makikita ko sa sarili ko, gusto ko maging successful ako na sa buhay balang araw. Tapos, ayokong maging rason yung hirap. Mm-mm. Kasi sabi ko, ayokong mapagdaanan ng nanay tatay ko yung gantong sitwasyon na mag-i-stay sila dito tapos walang anak na pwedeng tumulong sa kanila kapag naging successful na. Ayun po. Paano mo masasabi Paulo na yung hirap ng buhay niyo noon? Ano ba 'to? Hindi ba kumpleto ang pagkain niyo sa loob ng isang araw? Paano mo masasabi? Dumating kami dun sa point na yun nga, humihingi pa kami sa kapitbahay ng ulam Mhm. para lang makakain. Siyempre, yung tatay ko minsan, wala din naman yan eh. May times na before siya mag-security guard, nag-barangay tanod muna siya. Mm-mm. Parang step by the step yung ginawa niyang sa trabaho. Mm. Plus, yung nanay ko naman, maglalaba siya. Pagkatapos niya maglaba, doon lang kami magkakaroon ng pagkain. Kasi nga, dahil pagkatapos niya maglaba, bibigyan siya siguro ng kakilala niya ng pagkain para sa amin. Pero not guaranteed na everyday may ilabahin. Kasi every week siya. Racket lang yan, Racket, di ba? oo. Yun ang mahirap, hindi guaranteed na everyday may makakain or Yes. meron kayong pang matrikula. Yes, yun yung point na dahil nga sa hirap na sitwasyon, hindi naman fix yung income ng nanay tatay ko. Para ang kapatid ko, ang decision na lang talaga nila that time, magtrabaho. Oo. Pero syempre, dahil nga hindi ganun ka-establish din yung napag-aralan nila,
basta racket na lang kung Medyo saan. mahirap din kasi Mahirap. maghanap ng trabaho. Given na di ka nakapagtapos, walang connection, Totoo. tapos di mo alam kung saan ka lalapit para humanap ng trabaho. Kasi kahit ano na lang kapag hirap ka sa buhay, kahit ano na lang basta meron kang kita, that's it. Patos na yun. Oo. Ah. Mabubuhay ka na. Totoo. Pero hindi nila kasi nakita yung long term na dapat mag-aral, Magtapos. Oo. magtapos, at the same time magkaroon ng magandang trabaho para makatulong sa pamilya. So yun yung ginawa ko talaga nung nag-aaral ako. Sabi ko hindi pwedeng ganito lang yung buhay ko. At saka ang hirap din kasi partner, no? Ang tatay mo ay security guard, no? Yes. Siyempre, hindi naman yan everyday makakasama mo. Paano ang setup ninyo sa tahanan ninyo? Na siyempre, paano kayo nagagabayan? Ang tatay mo kasi, di ba, Yeah. ilang oras din ang duty ng Oo. mga 12 hours. security guard. So, yung paano yung bonding, yung mother mo suma-sideline. Tapos siguro, pagdating ng hapon, pagod, tulog yan eh. Oo. Kumbaga lumaki kang mag-isa, independent Oo. na. Nandun pa rin ako sa bahay namin. Bali, ang nangyayari kasi na setup, pang umaga, minsan pang gabi si Papa, syempre, ako, mag-aaral ako eh. Mm-mm. So, uuwi si Papa ng umaga, wala kami, Mm-mm. aalis siya, papunta pa lang kami. Yung nanay ko naman, minsan wala siyang trabaho, nasa bahay. Tapos may may laban naman is pupunta doon sa kapitbahay para maglaba. So parang ang point is, bahala ka sa buhay mo. Oo. Ganon. Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, it's up to you. Ganon yung nangyayari po. Pero no, partner, ang mahirap lang doon, ang bigat ng responsibility mo Oo. kagad, no? Yes. Bata ka pa lang. Oo. Nararanasan mo na to eh. Yes. Totoo, Ang hirap. tipong dapat na nag-focus ka lang sa pag-aaral mo, pero nag-iisip ka na kagad ng plano para sa future. Yes. Kasi walang direksyon eh. Yun yung nakita ko ng kulang Mm-mm. nun sa pamilya namin na dapat pag bago ka magpamilya, dapat may plano ka sa anak mo na dapat makapagtapos, Totoo. dapat may emergency fund ka na sinisecure para hindi Savings na ka. may savings ka para hindi dumating sa point na pag nawalan ka ng trabaho, paano yung anak mo? Paano wala ka mapaghugutan ng pera eh. No? Yes. So sa panahon kasi ngayon mahirap din mangutang. Ay, totoo yan. Kasi mamatahin ka, di alam ko makakapagbayad ka kasi di ka naman stable. So Mm. mas better i-secure muna talaga yung buhay bago magpamilya. Yun. Totoo. Pero ito, no, nakapagtapos ka hanggang kolehiyo. Yes. Ito milagro yung pagkatapos ko ng kolehiyo kasi as of yung dumating ako nung college, di ko alam kung saan ako mag-enroll that time eh kasi taga-Manggahan ako. Tapos ang pinakamura na tuition na nakikita ko that time is ICCT. Sa Parang Kainta. Kainta. Mm. Pero yun nga, dumating sa point na may gustong tumulong sa akin, yung binigyan ko ng canned goods during pandemic, during Ondoy. Ito yung bagyo. Oh, nung bagyo actually, connected siya eh. Sige, doon muna tayo sa Bagyong Undoy. Paano nangyari yun? Paano Ayun. pagtulong? So, bali kasi before, nakilala ko yung kaibigan na yon doon sa computer shop. Okay. Bali, laki akong computer shop, nagbabantay. Kailangan mo kasi sumideline that time para magkapera. Nakilala ko siya and then dumating din sa point ng Ondoy. Parang gusto ko lang parang lumabas, tumulong kung anong pwede kong matulong. Nasaktuhan na napadaan ako sa bahay nila. Tapos kilala ko na nanay niya na siguro that time parang mag-isa lang ata siya. Walang katuwang. Siyempre, mabilis yung tubig noon. Parang gusto niya, Paulo, okay lang ba punta ka muna sa tindahan, bili ka muna ng canned goods. Baka siyempre pag tumaas, sa Kainta kasi mabilis tumaas ang tubig. Yun yung lumubog ng Ondoy. Lumubog. So ang nangyari that time, binigyan ako ng 500 or let's say 1,000. Punta ka ng tindahan, bili mo kung ano yung kayang bilhin sa 1,000. Balik ka, bibigyan na lang kita. So motivation ko, meron pa rin kita. Oo. Pero after noon, nakabili na ako. May sukli na let's say nasa 300 to 400. Ayun yung struggle ko that time, yung pauwi na, pabalik doon sa bahay. Tumataas na yung tubig. Tumataas. Bago ako pumunta ng tindahan, nasa ano pa lang siya. Nasa parang... Tiyan pa lang. Nasa tiyan pa lang. Pagpunta ko doon sa kanilang bahay, lagpas tao na. Lubog na. Lubog na. So, ang point, hindi ako marunong lumangoy. Okay. So, ang ginawa ko that time, parang kinapitan lang ako na parang kahoy. Biglang tumalbog. Oo. So, doon ako nagsagil, nalunod ako. Okay. Nalunod ako that time and then meron lang nakakita sa akin na rescuer. Na dalawa, may boat.
inahon ako, kinuha yung canned goods. Pagdating ko dun sa mismong yung kakilala ko na yung nagutos sa akin, nakita na lang niya na may rescue boat na. Tapos dala-dala ko yung canned goods kasi nga, kuya, pasensya na, kailangan ko talaga yung canned goods kasi papagalitan ako nung nagutos sa akin. That time, Yung parang iniisip mo, iniisip ha? ko, Oo, plus yung sukli. Kasi Oo. sabi ko, inutusan ako, baka sabihin na Tinakbo mo. tinakbo ko. Mm. Pero nung nakita nila na may rescue boat, nandun ako, nandun yung canned goods, dun sila naluha na bakit itong taon na to magbibigay ng kanyang buhay para lang bumili ng Sakripisyo. Ano yung sa sakripisyo talaga. So doon nila ako na-appreciate na ay, itong tao na to may maganda yung puso nito, parang gusto nila akong tulungan. So nung time na pa-college na ako, ang tinanong nila sa akin, Ralph, may school ka na bang pupuntahan sa college? Sabi ko, wala pa nga po kasi yung nanay ko, walang tuition. So on that day, sabi niya, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Nag-withdraw, tapos pumunta kami sa school, private school. Doon sa PSBA. Doon ako nag-enroll. Sabi ko, bakit dito? Ay, hindi. Ang gagawin mo, mag-aaral ka, BS Accountancy course mo, tapusin mo, susuportahan ka namin. Paano to? Yung tatay mo at yung nanay mo, paano mo sinabi sa kanila? Sinabi ko na, pa, yung kaibigan ko gusto kong pag-aralin sa private school. Parang nung una, hindi sila convinced. Oo. Sino ba naman Kasi ako syempre, para... magugulat yun. Teka, may mag-ano na sa'yo ng tuition mo. Ganun. Okay lang sana kung kamag-anak ko yung mag-approach, pero hindi. Kaibigan ko. Kaibigan, eh. Nung time na yon, na in-approach ako, nakapag-enroll ako, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, enrolled na ako sa private school. And then, sabi ko lang, ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, sige, ang terms, doon ka muna sa bahay namin para at least mag-guide ka namin, masuportahan ka namin, even school, tuition, books. Syempre, pag private school, mahal ang books. Oo. Yes. Pati damit, lahat. Uniform. Binihisan ako as Lahat in. talaga. Yes. Kasi sa private school, sa PSBA, walang uniform. Bibili ka talaga ng damit mo, polo, para maging okay ka. Araw-araw, no? Araw-araw. So, grabe yung provision ng Lord that time. Na nakita ko, okay, may tao palang gustong tumulong sa akin. It's because of my heart. It's because yung intention ko is to help them. But yung return, yung future, yun yung nakita ko na, ay, iba talaga yung nagagawa na kapag malapit ka sa Lord. Kasi that time, na rin ako, nakakilala ako kay Lord when I was third year high school. And then, paano nangyari? Paano? Kwento mo kami ng... yun, yung kumbaga nasa Manggahan High School lang ako, may someone na nagsishare ng gospel, ng Romans 6:23, sinaran ako, parang gusto ko makilala sa Lord, and then, ayun, hanggang may nag-disciple siya akin, hanggang nakapag life retreat kami. So, dun nag-start na sabi ko, okay, nagiging maayos yung principle ko in life. Na hindi dapat, sinasayang yung time and opportunity na nakapag-aral, may mga taong gustong tumulong sa akin, na hindi ko dapat bigyan ng sakit ng ulo. Kasi syempre, pag nag-aaral ka, parang privilege ba? Hindi, parang, ginagrant siya sa mga taong willing, decidido, makapagtapos. Tama. Yeah. So, yun yung grinab ko. And with the help of God, nakita ko sa buhay ko na, okay, ito pala yung plano mo, Lord, kahit mahirap. Sa una, parang naisip ko na, Lord, bakit ganito pamilya ko? Nagtatampo ka. Nagtatampo ko, pero di ako pinokus doon ni Lord eh. Pinokus ako ni Lord na kung saan God is in control dun sa situation na it seems impossible for me. Kasi sabi ko, pag sa anim kami, parang ako lang natin nakatapos sa journey ko na makapag-aral. So, At yun. willing ka, diba? At willing. Yun yan, nagkaroon din po ako ng time na syempre di na sila makapag-provide second year college. So, last chance, ang ginawa ko, pumunta ako sa school na last day na ng enrollment. So, meron ako narinig na may scholarship sa school. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa president, naglakas loob ako na kinausap ko, sabi ko, imposible to, parang gagrant kaya yung scholarship. So, kinausap ko, pinakita ko yung grades, kasi syempre, ginagalingan ko na rin naman yung academics ko that time. Pinakita ko sa president, nag-approach ako, sabi ko, sir, okay lang po ba mag-apply ng scholarship? Kasi, yung nanay ko ganto, tatay ko ganto, may nagpaaral po sa akin, hindi na po able kasi nga po may apo siya na mag-aaral ng college din. May iba rin na pinag-aaral. So, nag-gets ko din naman yun kasi syempre priority yung family. So, ang ginawa ko that time, nag-apply ako ng scholarship. But before that, nag-apply muna ako ng crew sa Jollibee.
Okay, So, para may deadline ka meron muna. Kasi sabi ko, walang assurance yung scholarship eh. Oo. Kailangan ko muna may plan A and plan B. Tama. So, ginawa ko na yon, nakapag-training na ako sa doon sa fast food. And then, sinabi ko lang sa president, gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Give me siguro yung second chance na kapag nakapag-aral po ako, tatapusin ko. On that day, nakita niya yung grades, pinakita ko, and then suddenly, nagulat ako kasi sino ba naman ako para i-grant mo ng 100% full scholarship? Wow! So, that time, tuwa na naman nanay ko, sabi niya, grabe, iba talaga sila sa buhay mo. Girinan ka ng 100% scholarship para matapos mo yung pag-aaral mo. So, hanggang dumating sa point na, yun nga, sa government kasi meron scholarship din. Yes. So, scholar ako sa government ng Pasig. Si Mayor, ano pa yun, Eusebio pa that time. Tapos, may scholar din ako sa school na sabi ko, Lord, grabe yung provision mo na yung ibang mga estudyante may binabayaran na tuition sa school. Pero ako libre, may allowance pa. Galing. Iba, no? Iba talaga. Kasi iba rin yung willingness mo eh. Yeah. Ganun yun eh. Yun yung nakita sa akin na nagpaaral sa akin na, ay, itong tao na to parang gusto talaga may marating sa buhay. Determinado ka talaga. Yes. So, doon, nung nakita nila na determinado ako, ginabayan nila ako, sinuportahan, hanggang makagraduate. So, even nga yung parang grand ball namin, sagot pa rin eh. Talaga? So, sabi ko, Lord, iba yung provision mo that time. Ina-acknowledge ko siya na, Lord, it's because of you. Kaya ako nandito, it's because of you. Ang in return, ang ginagawa ko rin po nung college is nag-share na rin ako ng gospel sa mga school na hindi pa lahat lang na habang nag-aaral ka, nag-share ka ng gospel. So, yun yung parang, ginawa ko from that time na nakakilala ko kay Lord hanggang nagbi-business. Ganun pa rin. Kumbaga, same mission. Tuloy-tuloy na parang gusto kong i-return back yung blessing na binigay sa akin ng Lord na walang excuse. Yes. Kasi syempre yung iba pag na-busy na, Nakaluwag-luwag nag-excuse. na. Nakaluwag-luwag. Nakalimot na. Nakalimot na, pero sabi ko hindi, dahil sa binigyan niya ako ng ability to provide or to have a business, hindi pwedeng wala dito si Lord. So yun lagi ko yung yun yung mindset ko together yun niya sa community namin na it can strengthen yung faith ko na tuloy mo lang kahit wala nakakita. Di naman kailangan ng acknowledgement ng iba para gawin mo na yung tama para sa Lord. Ayun. Diba? Iba yung kwento partner ng ng buhay na kapag may gusto ka rin talaga, hindi lang yung sarili mong kakayanan eh. Yes. Meron talagang tulong din ng Panginoon. No? Tsaka lalo na pag yung buong puso mong tinanggap siya. Yes. Yun yung exactly na yung pagka-transform ko, hindi siya parang fake ba na Oo. nakilala mo lang para lang takasan mo yung nag-share sa'yo, Yes. umuo ka na. Pero hindi, yung transformation na paano nagawa ng Lord na hindi ka na makapag-aral pero nakapagtapos ka with 100% scholar na may allowance ka pa, nakakatulong ka pa sa family mo. At the same time, you are doing the Great Commission na to share the gospel. Correct. Totoo. Kumbaga, Diba? naranasan mo mismo yung himala ng Diyos. Yes, yun, tama po. So eto, di tuloy-tuloy na, Paolo. So parang nagkaroon pa na ulit another na problem naman. Yes. Mm. Ito naman yung nagka-cancer yung Yun yung isa mother sa mo, no? Yeah. Yun yung isa sa pinaka parang sad moment o journey ng life ko na sabi ko, Lord, gusto ko din yung nanay ko makita niya yung success na meron ako ngayon. Yun nga, 2019, nalaman namin na may cancer. And then, parang ginamot namin na kung anong any possible way na herbal, pa-check up. Then, nawala. So, praise the Lord, nawala. Pero, dumating din sa point na bumalik. Matanong ko lang, cancer, anong... Yung sa ovarian cancer. Opo. So, paulit-ulit kasi na parang okay naman siya nung una, tapos bigla na mamayat, tapos pina-check up namin, may cancer pala, benign, something like that yung pinaka-worst, pero hanggang kumalat na sa buong katawan. Yung komplikasyon na. Yes, yung complication. And then yun, noong time na yun, graduate naman na ako, may trabaho na rin ako, pero hindi siya as if na kayang matustusan yung sa medical. financial, syempre, yung gastos niya, hindi biro. Hindi biro. And Paano ka nakagawa ng paraan dyan? Yun lang, ang sabi ko, hindi pwedeng, hindi ko pwedeng maipagamot si mama that time. Yun nga, as much as possible, syempre, ang sahod ko lang minimum to above, 'di ba? So,
ginawa ko lang is to support yung medical needs, Mm-mm. medicine. Kasi sa government naman ng Pasig, hindi naman siya parang marami kang kailangan bayaran. May libre, mga libre. Mga libre, okay din naman that time. Pero hindi pa rin siya enough. Oo. So, yun, nung 2024, syempre, pinapa-check up na namin siya. Parang pahina siya ng pahina, nagda-downgrade na yung, yung body niya. Na, yun, sabi ko ng Lord, kung ang will mo is kunin na sa akin si mama, di ko matanggap, syempre. Number one, initial reaction ko that time. But, Lord, let your will be done. Let your will be done. Kapag kinuha mo na si mama, di na ako para mag-resist na wag mo siyang kunin. Kasi syempre, nanay mo yun eh. Totoo. Ayoko din naman siya nahihirapan na, yun nga, tumagal, nakikita ko lang, nasasaktan, yung mga tinutusok ng mga doktor, pupunta ka ng hospital para lang ipila, tapos maghihintay. Sabi ko, Lord, kung i-allow mo na kunin siya, okay na sa akin, Lord. Pero matagal ko siyang pinag-pray na, Lord, wag muna sana. Kasi di pa ako kaya pang gumaling. Kung kaya pang mapagaling, gusto ko pa siyang yun nga, lumabas kami kung saan niya man gusto, ma-travel ko. Pero hindi yun yung will ng Lord eh. So anong gagawin ko kung di ba mag-regret kay Lord or parang magalit sa Lord? Hindi. Ang ginawa ko lang that time, Lord, kung kailangan niya na mag-go, okay lang. Matatanggap ko, pupurihin pa rin kita kahit wala na nanay ko. Paolo, ano ang hindi mo makakalimutan during that time na buhay pa yung mother mo na sinabi niya sa'yo? Yun lang. Kumbaga, ang sabi niya lang is pakatatag ka, huwag kang susuko sa buhay. Tapos, tulungan mo pamilya ko. Kasi syempre, pag nawala na siya, parang ang Puso point. ng nanay eh. Kasi syempre, siya mabilis, parang ang bilis lang ng panahon na wala eh. Pero parang ang point niya is, wag mo nga nasukuan yung pangarap mo na meron ka ngayon. Tulungan mo pa rin yung pamilya mo. At the same time, tignan mo pa rin yung kung paano gumagalaw si Lord sa buhay mo ngayon na hindi siya normal. Kumbaga sa tingin ng iba na parang, okay, privilege, kaya makapagtapos sa FEU kung saan man. Pero ikaw sa buhay mo ngayon, blessed ka eh. Inalaw ng Lord na maging, extension ka ng blessing sa family. Ayun. Yun yung natatandaan ko po. After nitong mga pinagdaanan mong problema, so eto na no, partner, kumbaga ngayon masasabi natin na successful na Yes. si Paolo. Yung dating hirap na batang hirap na hirap ngayon. Correct, meron Diba ka ng negosyo Yes. and sa kabila ng meron kang negosyo, nakakapag-share ka pa ng Word of God. So, ano na ngayon yung laman ng panalangin mo? Yung prayer ko lang is yun nga, maging extension pa ako ng Lord dun sa magiging staff, sa magiging business, saka extension din na yun nga, makatulong din sa iba na ang mission ko nga before is to the point na nag-aaral pa ako. Sabi ko, Lord, if you will provide me this kind of business na I can expand or I can help to the people, gusto ko din yung kagaya ko yung gusto ko matulungan na hindi siya parang ang hirap sa buhay na gusto kong i-extend kung gaano kabuti si Lord, mag-domino effect yung ginawa sa akin nung una nagtiwala sa akin, and then makita ko din sila maging successful in life. Yes. Na syempre kung sa sarili ko lang, madami akong pwedeng gawin sa sarili ko, pero it cannot satisfy me na ito ba talaga yung purpose, ito ba talaga yung mission na kailangan kong gawin. Parang gusto ko maging extension at maging blessing din sa iba. And that's why yun yan na create yung accounting firm, yung Grab business na nung una sabi ko lang, syempre gusto kong kumita, pero what's the purpose? Bakit niya kikita? Anong reason? Ang gusto ko rin that time is yun nga, gusto ko rin magkaroon ng driver na makakilala sa Lord, na madadala niya yung family niya sa church, na hindi posible na binigyan ka ng trabaho ng Lord, bakit ka mawawala sa church? Or kaya ang sinasabi ko sa mga Grab driver ko is, pag linggo, punta ka ng church. Walang boundary half day. Yung half day na yon, after ng church, saka ka na lang bumiyahe. Makitain mo naman din yan eh. Yung time mo sa Lord, wag mong hayaan na mawala. Wag puro pera. Dapat hindi ka nakakalimot. Ibabalance mo talaga. Yun yung sinasabi ko sa kanila na, yun, gusto ko maging blessing din po sa kanila. Yung iba kasi partner no, ang ginagawa, kung kailan lang may oras, maganda yung you make time Tama. Yes. para sa Panginoon. Tama. Ganun po. Ngayon, Paolo, ano bang, syempre,
gusto mong i-share sa ating mga pangga na nakikinig sa radyo at nanonood sa ating Facebook Live, yung natutunan, yung lesson sa buhay na nangyari sa'yo? Ayun, ang natutunan ko in life, sabi nga doon sa Exodus 14:14 sa I will fight for you. Ang kailangan mo na lang gawin, you need to be still. And, di ba, trust the Lord. So, doon ko nakita na ang pagsubok pala is for given yan, binigay sa atin yan ng Lord for us to be tested our faith. So, yun nga, ang inspiration ko din sa iba na wag silang panghihinaan ng loob. May nilagyan ng Lord ng ng problema yung buhay natin, hindi para bagyuhin Hindi para sumuko. Hindi para sumuko, para magpatuloy, makita yung brightness na kayang ibigay, plus yung yung blessing after the problem. Kasi yung blessing nun, yung perspective na, ay Lord, buti na lang pinagawa mo sa akin kasi pag di mo pinagawa to, hindi ko makukuha yung fullness of life. Yes. Yung dapat nandito ako sa sitwasyon na to. Yun po. Kung nakikinig ngayon, sure ako na nakikinig ngayon ang nanay mo. At nakikita yung successful mo sa buhay, Yes. na although hindi niya nakita, pero ngayon, malamang. Oo, Ito na yung pagkakataon para nandyan yan, no? nandyan, nakikita niya yan. Ano gusto mo sabihin sa akin? Message mo? Yun thank you sa sa love and then yung caring mo din sa akin. Plus yung hindi mo pagsuko. Nung nakikita ko naglalaba ka pa doon sa mga kapitbahay namin. And then yun lang, kumbaga, thank you din sa strength na binigay mo sa akin na akala ko di ko rin di ko nakaya pag wala ka. Pero kaya ko pala. Parang nakita ko lang na blessing siya, pero still may hardship. Na after hardship, yung blessing is yung naging successful pa, I can help other people na makita din nila yung yung reason nila bakit sila nabubuhay, which is to share the word and to be a blessing to other people po. Sa father mo, anong mensahe mo? Ayun pa, see you sa kasal. Actually, kasal ko po by next month, Ay, June 6. congratulations! Yan, bali yung fiancé ko po nandyan. Ayan. So yun po, see you pa sa kasal and yun, sa bagong partner mo, magmahalan lang kayo, basta enjoy your life. Yes. Habang nandito pa kasi, mahirap kapag pag di mo in-enjoy, baka pagsisiyan mo pa na, dapat in-enjoy mo na kasama mo yung family. Habang malakas, di ba? Yes. Paggala tayo, igala mo siya. Yes. Totoo. Nako, at dahil dyan, maraming salamat sa iyong kwento and sana marami rin tayo mga na-inspire sa araw na ito. At dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Ralph Paulo Ongonyon para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheen. Ito, Paolo, para sa iyo. Thank you po. Meron pa. Yes! Meron pa pala. Ito naman, tanggapin mo ang regalo mula sa MX3. Dito ako, believe. May gusto kang pasalamatan at i-shoutout. Ayan. Yung mga staff mo, yung mga tao. Ito na. Ayan, thank you po sa lahat ng mga nakasubaybay ngayong hapon, no? So, first of all, I want to thank the Lord for allowing me to be here. Napaka-privilege ng na nandito po, no? Syempre, yung aking fiancé na next month na tayo. Yan na. Kasal na tayo. Yan, syempre sa aking family, sa aking mga ka-churchmate, may mentor, may sa mga empleyado, sa mga clients. Of course, may mga clients din ako na nakikinig din dyan. So, thank you sa suporta at pagkinig din sa aking storya. Yan lamang po. Ayan, baka may page kayo. Oo. Yan, so I want you to like and share my page, RPO Accounting Services, RK Accounting Services. So, dalawa po yun. Yan, and then syempre yung aming church, Amazing Hope Crossover. Yan, so pa-follow na lang din po. Okay, maraming salamat sa iyo, Thank Paolo. you so much, Paulo. Thank you Maraming sa time mo, salamat. ha? Yes po, thank you po. Alright, so mga pangga, talaga naman sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa tidzada ng MX3. Dito ako, Believe. Ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Says DJ. My name is Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At kami po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!